Isang mapayapa at napakagandang umaga dito sa Camp 3 ng Mount Hamiguitan. At ito ang day 2 ng exploration namin sa UNESCO World Heritage Site ng Mindanao. Kuman, hati una po. May ako ni Isna naman kay gagawa ng kamot ayon. Audi, siya na eh. Bahala siya. Then, talaga si Jis, iwo ko to, di po. Ang kanang iya mga iwan ng iya. A few moments later. Okay, so day 2 namin dito sa Mount Hamiguitan. So ang pupuntahan namin ngayon is yung Pygmy Forest at saka yung helipad. Helipad. So napakalapit lang pala nung starting point ng Pygmy Forest from camp number 3. So around 5 minutes lang na lakad. Welcome sa Pygmy Forest ng Mount Hamiguitan. Nice. Ah, sige. Ito, Palabay, basta. Ito yung Pygmy Field helipad. So supposedly ito yung helipad. Helipad. ito na. Dito nagland si Margie tsaka si Noli de Castro. Yan, around 10 minutes lang nalakad galing camp number 3. Mararating natin itong Lokal nga dyan. open space na to, which is the helipad, or kung tawagin din nila, the Pygmy Field. So dito raw naglanding yung mga helicopter. So sabi na nakakapamasyal na rin dito si Noli de Castro. Ang Pygmy Forest ng Mount Hamiguitan ay ang known world's largest Pygmy Forest. Ang area nito ay aabot ng 1,200 hectares, isang tunay na likas na yaman ng Davao Oriental. Wakabot siya diri. Kato si Sir Pedira, pwede din sa bate. Yan. And so after dito sa Pygmy Field, yan, so next stop daw namin is Twin Falls. Ano may ano ka
Tapos sa daan, mga una ta pagbalik. Sila ba And featuring yung CR ng camp number 3. Pababa. Okay, so ito diretso sa kaliwa is Twin Falls. Yung kanan is to Black Mountain. So dito tayo. O ba eh. And so dito sa trail pababa papunta dun sa Twin Falls, medyo nakikita na natin o nasisilip na natin yung falls. Kaso nga lang yung trail talaga almost vertical pababa. So imagine kung back trail kami mamaya para itong uwang-uwang. Assault. Back trail ba to, James? Yun lang, talagang mahirap paakyat mamaya. Okay, pababa na siya para mag-picture. Paakyat na siya doon sa platform. Tapos ready na siya magpa-picture. Uy, gagi, butan niya sa vlog niya pa eh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Parang inabot kami ng around just 15 minutes na down trek galing camp number 3 and para marating itong Twin Falls. So obviously Twin Falls kasi nahati sa dalawa yung bagsak ng tubig. So very amazing, napakaganda niyang waterfall, napakataas. So siguro nasa 100 meters siguro yung taas nito, 100 meters, mga ganon. So ang iisipin na lang namin yung akyat pabalik. Take life kapatid ko, ha. Hello. I love you, Lord. Ma,
yung Ay, sorry. padala daw ni Angel, hinahanap niya. Dito pala sa trail, papuntang Twin Falls, nakakasagap ang Globe tsaka TM ng signal. Kaya pwedeng mag-internet dito saglit. Okay. So yung isang source o yung kung saan nanggagaling yung tubig ng Twin Falls, ito pala madadaanan natin yung pathway ng tubig na to. I-offer yan sa'yo. Ay, hindi ko talaga napansin. Nagpabungol-bungol siya ako. Nakatigam. 2 hours later. So after matulog ng 2 hours yata, 2 hours yata yung tulog ko. Ayun, so punta kami ng Black Mountain para sa sunset. So kaso yun nga, medyo maulap. Pero ayan, try namin pasyalan yung Black Mountain. Uy. Buwan, magod na, no? Nice. Governor niya. So, sabi nila, it's part of Gob. Generoso na yung part na yan. Yan. So, ang tawag dito is the Black Mountain. So, meron siyang elevation na 1,289. Wow. Nice view. In around 20 minutes lang na easy hike from camp number 3. So, mararating natin itong view deck ng Black Mountain. And ito yung view niya. Dali. An amazing view dito sa view deck ng Black Mountain, pero baba na kami ng maaga para hindi masyadong madilim yung trail.
It's our ulam for tonight. Buta, uy. Gani, mo kayo. Uy, Charot! Buang. Uy, buwan! Sumbagan ako na, boss. Ako na ang sumbagan eh. Tomorrow. Almost 4 a.m. Naka-ready na kami for the trek. So I think yung trek namin ngayon is papunta sa summit ng Mount Ramagitan. Father, we thank you, Father God, for this day. Salamat po, Panginoon, for your presence sa aming pagsama sa aming Panginoon, sa ito at sa aming trek. Lord Jesus, as we go on with the summit, Panginoon, dalangin po namin ang iyong gabay at protection mo, God. Ilayong po kami sa kapahamakan. And Lord, renew our strength and give us strength, O God, and thanks. Panginoon, sa aming pag-akyat sa summit, Panginoon. Hanggang sa aming pag-uwi, O God. Dalangin po namin and we enjoy the trail, O God, and Lord, huwag na po kami pagkakayaan, Panginoon. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So konting back trail from Lantawan to. And then ayun. Ito yung trail natin. Agusan siya ng tubig, then puro ugat ng puno. Then yung ganito yung dinaanan namin from Lantawan to noong day 1. Then may hiwalay lang papuntang peak. Ito yung trail from Lantawan to nung day 1. So dito tayo sa kanan, packet ng peak. First 20 minutes ng hike namin ng day 3. Ito parang nagsisimula na yung assault ng trail. So far parang pagkalampas ng junction doon, yung trail galing Lantawan to okay, maganda yung trail, well established siya. And then yun, gradual slope. And then yun nga, dito sa pang 20 minutes yun, mukhang start na ng assault. Minutes from camp number 3. Short break tayo. So nandito pa rin ako sa may assault part, and as you can see, ayun, medyo nagliliwanag na siya. Ayan, so challenging yung trail papuntang peak yata or summit. So malalaman natin mamaya. Ayan, so let's have a short break. A few moments later. Exactly 1 hour from camp number 3. So I think wala na tayo sa may assault part. So par yung trail parang almost level na. And I think nandito na tayo sa may Mossy Forest area. One hour and 20 minutes from camp number 3. And so nandito pa rin tayo sa Mossy Forest. Parang nasa ibabaw na tayo ng ridge kasi may konting view dito sa kaliwa at saka sa kanan. And then ayun, so akala ko wala ng assault. Yun, medyo may paakyat pa tayo. So mukhang medyo malayo pa yung pinakatuktok. Shit. Paakyat. Yan, 1 hour and 30 minutes from camp number 3. So narating namin ang Peak 1. Peak 1?
medyo foggy, pero yun na yung araw. Minutes galing peak number 1. So narating namin ang peak number 2. Ayun, so pagkalampas natin ang peak number 1, very challenging yung trail. Hindi siya basta-basta. Parang after peak number 1 yata nagsisimula yung buong challenge ng trail na to papuntang summit. So most likely doon po yung summit. Hindi lang masyado makita dahil foggy. And I think good. Another 15 minutes from peak number 2. And finally, narating na natin ang summit ng Mount Hamilton. Elevation 1620 meters above sea level. So yung mapapansin lang natin, medyo masukal yung trail from peak number 2 papunta dito sa summit. A few moments later. Yan, 30 minutes from the summit of Mount Hamiguitan. So pababa na kami. Hindi rin ganun kadali itong trail. Pababa galing ng summit. And again, dadan ulit tayo sa napakagandang mossy forest.
Ano nag-charge? Nag-charge siya. Oh. Yun sila. Yun lang. Dito pala sa exit trail may madadaan tayo na emergency cam. Photo? Okay, exactly 1 hour from the summit of Mount Hamagitan. So nandito pa rin kami sa Mosi Forest Park ng exit trail after nung e-camp kanina. So far medyo mas maganda na yung trail dito kumpara kanina nung talagang pababa pa lang tayo galing sa summit. Crossing Peak and Country. So corner 17 to 7 Altares dito. Okay. 1 hour and 30 minutes galing summit. So after pala nung signage na yun, okay, dito na magsisimula yung pabulusok na pababa na bahagi ng trail. Kasi dun sa Mosi Forest, so almost level lang yung trail. Yan, so hopefully makatapos tayo ng maaga. Yan, time check. So currently 9:20 AM. So umalis kami ng summit around 7:20 AM. So exactly 2 hours. So pagbaba natin, sabi ko nga kanina, yung after ng isang signage, pabulusok siya na para bang pababa ka from Uwang-Uwang Trail nung day 1. Pero buti na lang, saglit lang yon. And then parang babalik tayo sa semi-level na trail. Exactly 3 hours from the summit. So may madadaanan tayo dito doon na saglitang open area. And then yun, balik sa forest. And then gradual lang yung pagbaba.
Okay, so ito yung signage na nakita ko dun sa taas kanina. So ang nakalagay is Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary Protected Area Boundary. So parang siguro pareho nung day 1. Ito yung buffer zone boundary kung tawagin. Yeah. Ay, diretso. So mukhang may mga madadanan tayong mga kubo pero mukhang mga abandoned houses din yata yung mga to, katulad nung sa day 1. Malayo pa yung lalakarin. Another house. So, hindi ko lang sure kung abandoned ulit ito. Ay, mukhang hindi naman. Yan, I think mga abandoned houses nga sila. Okay. So this is a seed production area. Purok Kalinaw. Yan. So Barangay La Union, San Isidro. Dito sa Davao Oriental. This is a red lawan. May mga scientific name. Sa Gimusin. After 3.5 hours, parang narating ko na yung starting point namin nung day 1. May paakyat ng Mount Hamiguitan. So ito yung hanging bridge. Ito yung signage. Yeah. Okay. Yan, so ito yung hanging bridge and I think doon kami nag-orient noong day 1. Yan, saan tayo pupunta? Yan, nasan kaya yung mga kasama ko? So baka dumiretso sa baba yung mga kasama ko. Again, ito na yung Mount Hamiguitan Museum. Diretso na tayo sa baba. So 3.5 hours from the summit. Narating ko na tong nakabalik na ako dito sa entrance ng Mount Hamiguitan World Heritage Park. Yeah, so an amazing experience na ma-hike ang Mount Hamiguitan. So far yung pinaka-favorite ko, since mahilig ako sa waterfalls, very amazing yung Twin Falls ng Mount Hamiguitan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.